Ito po yung balita. Erwin Tulfo, lilinawin kung kailangan ba nilang mag-blue ribbon hearing o bahala na si Boying dito sa flood control. Kita nyo po, miski yung composition, parang yung basic po na magkakahiwalay po, hindi po kayo tauhan. No? Ito muna, sige, pakinggan muna natin sinasabi niya. Erwin Tulfo, lilinawin kung ombudsman na mangunguna sa flood control probe. Makikipagpulong umano sa susunod na linggo sina Senate President Sherwin Gatchalian. Tignan nyo naman po, isa pa po tong Senate President. Saan ka nakakita na Senate President? Talagang hindi mga bagay. Hindi sila po, etong si Erwin Tulfo tsaka si Senate President Gatchalian. Ito po yung pinakamagagandang halimbawa na naghangad na mataas ng posisyon at nahirinan. Hindi po nila kaya. Tuloy po natin ang pagbabasa. Makikipagpulong umano sa susunod na linggo sina Senate President Sherwin Gatchalian at Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla upang linawin kung ipapaubaya na sa Office of the Ombudsman ang investigasyon sa umano'y mga anomalya sa flood control project. Nakita niyo po, makikipagpulong siya. Sinama niya pa yung Senate President. Ngayon lang po ako nakakita ng Senate President at Blue Ribbon Committee Chairman na manghihingi ng payo. Ano po ibig sabihin ng makikipagpulong? Manghihingi po sila ng payo kay Boying. Kung mag-iimbestiga pa bala sila o papaubaya na lang kay Boying. Anong klaseng Senado meron tayo sa pamumuno ni Sherwin? Maling-mali yan, Sherwin Gatchalian, yung ginagawa mo sa Senado. Ang Senado po ay separate. Ang Senado po ang pangalawa sa pinakamataas na posisyon. Pagkatapos po ng Presidente at ng Vice President, Senado na po. Tapos hihingi po kayo ng payo sa Ombudsman. Bakit po? Separate kayo. Yun mismong konsepto na separation of powers. Hindi po alam ni Erwin at saka ni Sherwin Gatchalian. Bakit po kayo makikipagpulong sa Ombudsman? Wala po kayong kinalaman sa bawat isa. Iba po ang trabaho ng Senado. Iba po ang trabaho ng Ombudsman. Ngayon lang ako nakakita. Ginawa po ba ni Enrile yan? Bilang Senate President, makikipagpulong siya sa Ombudsman para itanong kung mag-iimbestiga pa ba kami o ikaw na bahala? Wala po yan. Ginawa po ba yan ni Hubito Salonga? Kausapin yung Ombudsman para itanong kung mag-iimbestiga ba kami o ikaw na bahala? Ito sabi ni Jose Nase, magpupulong boss, hindi manghihingi ng anuman. Di ba? Sige, total, pinipilosopo mo. Ituloy natin yung pagbabasa. Ayon kay Tulfo, ito ituloy-tuloy natin para isantot. Kasi nagkakaroon ng maling hinala si Jose. Makikipagpulong lang boss, hindi manghihingi ng kung ano. Good point. Yan ang mga gusto ko. Hindi nang babastos, nagbibigay ng kuro-kuro niya. Ituloy lang natin yung pagbabasa. Hindi ko na kailangan sagutin. Ito na mismong balita ang magkukwento sa iyo. Makikipagpulong umano sa susunod na linggo sina Senate President Sherwin Gatchalian at Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla upang linawin kung ipauubaya na sa Office of the Ombudsman ang investigasyon sa umano'y mga anomalyang sa flood control.
Anong dahilan nila ng pagkikipag-meeting? Upang linawin kay ombudsman sila makikipag-meeting, di ba? Upang linawin kung ipaubaya na sa Office of the Ombudsman ang investigasyon sa umano'y mga anomalya sa flood control project. Yun po yung dahilan nila ng pakikipagpulong kay ombudsman. Ang topic nila, kung ipaubaya na ba sa ombudsman o magse-separate pa rin sila. Kukuha po sila ng advice. Ayon kay Tulfo, nais nila matukoy kung mas makakabuting ang ombudsman na lang ang manguna sa investigasyon kaysa magsagawa pa ng hiwalay na pagdinig ang Senado. Ang linaw ha. Siguro nasagot na natin yung panukala mo na makikipagpulong lang naman, Boss Badong. Yun po yung lilinawin nila. Kung kinakailangan pa ba sila na mag-separate na hearing o ombudsman na bahala. Yan po ba ay gagawin ng dating mga Senate President? Nene Pimentel? Coco Pimentel? O si Chis Escudero? Makikipagpulong sa ombudsman para sabihin, itutuloy pa ba namin yung hearing namin o kayo na lang ang bahala? Magkaiba po yung hearing ng Senado at hearing ng Ombudsman. Yung hearing po ng Senado, hindi po yan purely para prosecute yung mga tao. Yung Ombudsman po, ang trabaho po ng Ombudsman, parang prosecutor sila, di ba? Ang trabaho po ng Ombudsman, maghabla sa sandigang bayan. Ang trabaho po ng senador, hindi po sila maghabla. Ang trabaho po nila, mag-imbestiga. Pag meron po silang nakitang krimen, magrekomenda sa ombudsman na sampahan ng kaso. Pero, ang trabaho po ng senador na hindi alam yata ni Tulfo, kaya ayaw niya na mag-imbestiga, kaya sila nag-iimbestiga, dalawa. Una, para makapagrekomenda ng kaso. Ikalawa, para makagawa ng batas. Nang sa gayon, maiwasan na itong nakawan sa flood control. Katulad ng ginawa, pinakamagandang halimbawa natin, yung nakaraan, yung may silbi pang mga Blue Ribbon, yung Blue Ribbon ni Ginggona. Sila ang nag-imbestiga sa PDAF. At natuklasan nila, ginagamit yung mga NGO, pinaglalagakan ng pera ng mga congressman at ng mga senador, ginagamit po yung NGO na itinayo, legal na NGO, popondohan nila para makapagnakaw lang ng pera. So pagkatapos po nun, nagdeklara na bawal ng pondohan yung mga NGO, so napigilan na po yung paraan ng pagnanakaw sa NGO. Kaya po nag-iimbestiga yung Blue Ribbon Committee. Hindi lang po sila nagrekomenda na sampahan ng kaso. Nagrekomenda rin po sila o gumawa rin po sila ng batas para sa susunod, hindi na po makaroon ng pagnanakaw dyan sa kanilang inimbestigahan. Ang inimbestigahan nila, NGO, ginagamit, nilalagyan ng pondo ng mga congressman at mga senador. Kita nyo po, wala na pong isyong ganyan. Bakit? May batas na eh. Bawal nang pondohan yung mga NGO. Kaya nga NGO eh. Oh. So, paano magkakaroon? Meron po bang kapangyarihan yung ombudsman na gumawa ng batas? Yan yung problema pag yung Senate President mo at yung Blue Ribbon Committee Chairman mo, hindi po nila alam ang trabaho nila. Hindi nyo po pwedeng sabihin na hindi na kayo mag-iimbestiga kasi nag-iimbestiga na yung ombudsman. Anong gagawin yung batas para mapigilan yung pagnanakaw sa flood control? Yun po yun. Gagawa kayo ng batas para sa ganun,
Yung nakita ninyong problema, ano ba yung nakikita natin so far? Ako po, hindi po ako senador, pero may nakikita na akong problema. Buhat nung nag-imbestiga si Senator Marcoleta, maski yung investigasyon ni Ping Lacson. Ano po? 25% to 30% ang katkong ng mga congressman at ng mga senador na kung sino yung nag-propose, sa kanya mapupunta yung katkong. Gagawa kayo ngayon ng batas para wala ng katkong. Bakit nga sila nagkakaroon ng katkong? Pag ikaw ang nag-endorse, ikaw ang nag-propose, ikaw ang nag-insert, may katkong ka. So kung ako po ay senador, gagawa ako ng batas na bawal na mag-endorse, bawal na ang mga congressman at mga senador para wala silang katkong. Purely DPWH yung mag-implement niyan, sila yung maglalagay kung saan merong flood control. O kung ano pa mang pagawain, kakatwiran nila yan. Yung mga tipong ganun, halimbawa lang po yun. Bakit mo ipapaubaya yan sa ombudsman? Wala namang kapangyarihan yung ombudsman na gumawa ng batas. Para saan po yung mag-iimbestiga kayo? Tapos wala naman pala kayong gagawing batas. Kayo pa, ngayon, hindi ko talaga maintindihan. Separation of powers, hindi nila alam. Tungkulin nila bilang senador, hindi nila alam. Ang tatapang ng mga yan, ang tatapang tumukis ng mga yan, pag yung mga kapwa nila senador, salita ng salita, nagagalit. Yung mga tulpo, di ba? Yung isa nagalit sa 2 minutes, yung isa nagalit sa salita ng salita yung mga senador. Ba't kayo magagalit, senador kayo? Naiinip ba kayo pag may nagsasalitan senador? Yan po ang trabaho ng senador, debate. Ngayon lang ako nakakita ng mga senador na ayaw na makipagdebate. Galit pa pag nakikipagdebate yung mga kapwa nila senador. Seryosohin niyo po yung trabaho niyo. Aba. Okay, ikalawa. Bakit mas gusto natin na mag-imbestiga yung Senado kaysa sa ombudsman? Di po natin nakikita yung investigasyon ng ombudsman. Bigla na lang lalabas na, meron ng warrant of arrest si Marcoleta. Susunod, huhulihin na si Marcoleta. Ikatlong araw, nahuli na si Marcoleta. Hindi natin alam kung bakit hinuli, kung bakit nakakulong. Kung sa Senado po yan, mapagtatanggol mo yung sarili mo, alam po ng tao, pinakulong yan. Halimbawa, madalas magpakulong tong mga congressman nung panahon na sila ay nag-iimbestiga. Alam po ng tao, pinakulong yan dahil pro Duterte yan. Pinakulong yan dahil hindi nagustuhan yung sagot. Pinakulong yan. Ang tao nagpapasya. Kung tama yung ginawa nila o hindi. Kay Marcoleta, sa ombudsman lang. Sinabi ng ombudsman na may probable cause. Sabi ng naman, okay din, may probable cause din. Nakakulong na ngayon. Di natin alam kung paano pinagtanggol yun. Bakit nyo pinamimigay yung trabaho nyo kung hindi nyo kaya yung Blue Ribbon Committee, yung pagiging chairman, ibigay nyo po sa may kakayahan. Ibigay nyo po sa mga marurunong sa batas. Gatyan kung hindi mo kaya trabaho mo, pupunta ka pa sa ombudsman para magpag-usapan nyo kung nararapat pa ba mag-imbestiga ng Blue Ribbon. Maling-mali po yan.
Wala pong dapat nagpapasya sa inyo. Pwede pong sabay-sabay mag-imbestiga. Sino po ba may sabi na bawal mag-imbestiga? Iba naman po ang investigasyon ng ombudsman. Sabi nga natin, putya, ang daming kaso niyan. Tumulong kayo sa Senado. Kung gusto nyo po na makatulong sa Pangulo, kung totoo, kung totoo talagang ang gusto ng gobyerno ay makapagpakulong ng mga magnanakaw sa flood control at gusto nyo naman tumulong sa gobyerno, ang dami pong iniimbestigahan, hindi po kaya ng ombudsman mag-isa yan. Tsaka iba yung approach ninyo. Ang approach ninyo, makagawa kayo ng batas para mapigilan na yung pagnanakaw sa DPWH. Iba naman po yung ombudsman. Ang ombudsman naman po, para silang prosecutor. Naghahanap sila ng ebidensya. Meron silang hinala na itong tao na to, tao ng gobyerno, magnanakaw, gagawan nila ng kaso, sasampahan nila ng kaso sa Sandigan Bayan. Ibang-iba po kayo sa Senado. Huwag nyo pong paghaluin. Hindi po kayo tauhan ng ombudsman, kaya hindi po kayo dapat sumusunod sa kanila. Tinanggap mo yan, Blue Ribbon Committee. Alam mo ang trabaho mo. Wala ka palang balak gawin dyan sa Blue Ribbon Committee. Daig ka pa ng mga ibang committee na nag-iimbestiga na ng kung ano-ano lang. May committee nga, nag-imbestiga sa shooting ng Tacloban. Wala naman nahitan tao. Dapat po, kunwari, pinamunuan ni Rizal Ontiveros. Diba? Namuno siya riyan. Gumastos tayo dyan sa investigasyon na yan. Hindi na dapat pwedeng mag-imbestiga ng ibang topic si Rizal Ontiveros hanggat wala siyang report dun sa nauna niyang inimbestigahan. Panay viral lang, panay viral. Wala naman po nangyayari. Ano na report niya sa Tacloban? Ano ang nakita natin sa Tacloban shooting na inimbestigahan ni Rizal Ontiveros? Wala. Ba't tayo nag-aksaya ng panahon at pera para mag-imbestiga? Dahil viral? Pag hindi na viral, wala nang intindi. Ang dami pong dapat baguhin dyan sa Senado. Kung ako po sikat lang, puta, tumakbo na ako riyan. Kaya lang, matutulad lang ako kay Models of Manila. Magpapaligsahan lang kami sa Colelat. Nakakahiya.